Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, May 27. Ang ebanghelyo natin ay Mark 10:17 to 27. Itong ebanghelyo ng lalaki na tumagbo kay Jesus at tinanong, anong dapat kong gawin upang makapasok sa buhay na walang hanggan? And the Lord said, keep the commandments. He said, ginagawa ko yan mula nung aking pagkabata. And then Jesus looked steadily at him and loved him. And then he said, okay, iisa lang ang kulang, go sell your property, give it to the poor, come and follow me. But I like this part. Jesus looked steadily and loved him. Yung tingin ni Jesus puno ng pagmamahal. Yung tingin ni Jesus na pumapasok hanggang sa kaibuturan ng ating puso. Ang tingin ni Jesus na sobrang nagmamahal sa iyo, na sobrang may malaking plano para sa iyo, na sobrang excited ng mga possibility na pwede mong makamit sa buhay dahil sa mga talento binigay sa iyo, dahil sa mga biyayang binigay sa iyo. At alam niya na talagang full potential ka nga at mahal na mahal ka niya. And then babanggitin niya yung iisang bagay na kulang para ma-unleash yung buong power, yung buong potential, yung buong lagi may maliit na bagay na siya parang harang na kapag natanggal natin yan sa lalaking ito, yung attachment sa kayamanan. Pag natanggal mo yan, talagang ang buhay mo ay magiging totally different, totally beautiful, totally ganap. Ang gusto ko ngayong araw na ito ay mag-imbita sa iyo na mag-contemplate in prayer yung tingin ni Jesus puno ng pagmamahal. Jesus looking at you, loving you to the core, dreaming a wonderful life for you, knowing that He has great plans and potential for you, and telling you with love, ito lang ang kailangang alisin mo ng buhay mo para maging maayos. And try to meditate on that. Yung incredible, powerful tingin ni Jesus puno ng pagmamahal at yung maliit na bagay na stands in between. Try to name it, to identify it, and of course to work with the grace of God para matanggal sa buhay mo. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.